Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa ating mga friends na tuloy na sumusubaybay sa ating page dito sa Inspirational Mission Studio. Isang paligayang pagbati sa inyong lahat. Nawa isa mabuti kayong kalagayan. Sa araw na ito, ako ay nagagalak at muli tayong pagpapatuloy sa pagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. At mga kapatid at sa ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig, patuloy na natututo sa mga aral na ating binabahagi sa inyo dito sa Inspirational Mission Studio. Ako ay patuloy nagpapaanyaya sa inyo na lagi tayong makinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, lalo na sa panahong ito na kung saan nararanasan ng mundo ang kahirapan at hindi ito matatapos bukas, hindi matatapos sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Ang bagay na ito ay magtatagal hanggat hindi natin malalaman ang darating na panahon. Baka malingat tayo at hindi tayo makakarinig ng salita ng Panginoon at bigla tayong magulat na nagbago na pala ang ating paligid. Amin mga kapatid, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa mga kautusan ng Panginoon, sa mga hula, na darating ang Panginoon. At yun ay dapat na ating pinaghahandaan. At kung darating ang Panginoon mga kapatid, at wala kang ginagawang pag-aaral ng Ebanghelyo, at wala kang ginagawang pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, nasa delikadong kalagayan. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At kung sino lamang ang nakakarinig ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ay siya lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid, kaya naman sa ating pagpapatuloy sa ating mga mensaheng ibabahagi sa inyo, napakahalaga na naroon ang inyong atensyon at pakikinig at pag-unawa, sapagkat ang pananampalataya mga kapatid ay nangangahulugan ito ng katotohanan. Naglalayong alamin ang katotohanan. Ayon sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana doon sa balon ni Jacob, ang sabi ng Panginoong Hesus dito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Kaya kung nais nating sumampalataya sa Panginoon Hesus, nararapat lamang mga kapatid na ating bigyan ng atensyon ang pag-unawa sa katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng salita ng Panginoong Hesus. Hindi ito basta-bastang pumasok ka sa simbahan at isang beses lamang. Hindi ito pwedeng hindi maaring pumasok ka sa simbahan at makinig at bumalik sa dati mong buhay paglabas mo ng pintuan ng simbahan. Nangangahulugan ang pagsampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng masusing pag-aaral, pakikinig, pag-unawa tungkol sa katotohanan. Upang hindi tayo maligaw, hindi ka maligaw sa mga maling pag-unawa, maling interpretasyon at maling uri ng pagsamba. Sapagkat nais ng Diyos na sambahin mo siya sa Espiritu lamang at sa katotohanan. Maraming sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ngunit mali ang kanilang paraan ng pagsamba at hindi ito nangahulugan ng katotohanan. Ito ay nangahulugan ng kasinungalingan.
or maling uri ng pagkilala sa Diyos. At hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang maling uri ng pagsamba. Kung sasabihin mo na sumasamba ka rin, kinikilala mo rin ang Panginoong Hesus bilang Diyos, ngunit sumasamba ka naman sa Diyos-Diyosan, hindi ka naman tumutupad sa mga kautusan ng Panginoong Hesus, masasabi mo ba na totoo ang iyong uri ng pagsamba? Yon mga kapatid ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakasumpong ng kaharian ng Diyos. Sapagkat gusto nilang sumamba sa Diyos, ngunit hindi nila naunawaan ang katotohanan. Amen? So mga kapatid, tulad lamang sa halimbawa doon sa kalagayan ni Apostol Pedro, na walang nasusulat na kung sino ang pangalan ng asawa ni Apostol Pedro, pero paano mo malalaman na may asawa pala si Pedro? Di ba? Kaya nga, ano ang katotohanan tungkol kay Pedro ay nangangahulugan lamang na mas mahigit pa ang katotohanan dapat nating alamin tungkol sa Panginoong Hesus. Amen? So kunyari si Apostol Pedro, mga kapatid, ay hindi nasusulat kung sino ang pangalan ng kanyang asawa, hindi rin naman nasusulat kung ano ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit naitala sa Biblia, nakasulat kung saan mayroong asawa si Apostol Pedro. Kaya ayon sa nakasulat dito sa Mateo chapter 8 verse 14, basahin natin ang mga talatang ito. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nakaratay dahil sa lagnat, at hinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat, at siya'y bunagbangon at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, kung ano man ang kahalagahan ng salitang ito, ay nangangahulugan lamang na mayroong bagay na nasusulat, ngunit mayroong bagay na hindi nagpapahayag ng kahalagahan. Kung hindi naman mahalaga na ilahad or ipakilala ang pangalan ng asawa ni Pedro, nangangahulugan ang mga talatang ito ay nagpapahayag din lang, nagpapakita at nagre-reveal or nagtuturo ng katotohanan na si Pedro ay mayroong asawa. Diba? So, ganyan din mga kapatid ang ibang uri ng ating mga dapat alamin sa katotohanan ng Panginoong Hesus. Gayon din sa kanyang sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, at gayon din mga kapatid na napakahalaga na kung ang ating Diyos na sinasampalatayanan, tama rin ba ang ating uri ng pagsamba ayon sa ating ginagawa. Di ba? Kung may mga bagay na hindi nakatala, nangangahulugan ba ito na wala? If what was written does not mean that there is nothing, but there is some scriptures that written that can prove the logical understanding that there is something. Diba? Sa Biblia, kung may mga bagay na hindi nasusulat, ay hindi nagpapahayag ng hindi ito totoo. May mga bagay na nasusulat na kailangang unawain ng masusi, unawain ng merong logical understanding upang maunawaan natin ang katotohanan at ating itong mai-apply sa ating buhay at sa ating pagsasampalataya. Paano pa kaya ang mga bagay na nasusulat na hindi naman natin ina-apply sa ating pagsamba? Ito ay naglalabas ng katotohanan na hindi tama or mali yung ating uri ng pagsamba. Kaya mga kapatid, napaka-sensitive ng pagsamba sa Diyos at pagkilala sa tunay na Diyos. Ito ay naglalayong dalhin tayo sa katotohanan at
magdudulot sa atin ng kaligtasan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Ang pananampalataya sa bilang Kristiyano ay naglalayong tayo ay dapat magsasaliksik araw-araw sa ating buhay upang ating masumpungan ang katotohanan ng Diyos na ating sinasamba. So, believing in God is not just a one day and 1 week attendance in the church, but it requires a diligent, a sensitive understanding of the scriptures and applied it into our lives that we may give the glory and honor to the one and true God. So, ang pagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon at pag-unawa sa mga nakatalang kautusan ng Panginoon ay magdudulot sa atin ng katotohanan sa ating pagsamba sa totoong Diyos. Kung may mga bagay na nasusulat na dapat nating isagawa, bakit hindi sinasagawa natin ang mga bagay na pinagbabawal? 'Di ba? Ano ang totoo? Totoo ba ang tao o totoo ang nasusulat? Iyon ang dapat na maituwid mga kapatid ayon sa iyong pag-unawa sa kautusan ng Panginoong Diyos. Pagkat hindi ibibigay ng Diyos ang kaluwalhatian sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi ibinibigay ng Diyos ang kaluwalhatian sa mga bagay na hindi siya ang naluluwalhati. Ang Diyos natin ay hindi siya Diyos na nagtatangi, subalit nararapat at niloloob ng Diyos na lahat tayo ay makakaunawa sa katotohanan, na ibaling natin ang ating pag-unawa sa katotohanan. Naunawain natin ang lahat ng kanyang kautusan at ipamuhay ito ayon sa katotohanan. Kaya sa ating pananampalataya, sa ating pagkilala sa Panginoong Hesus, kung ating mababasa mga kapatid dito sa Mateo chapter 16 verse 15, tanong ng Panginoong Hesus si Pedro kung sino ba talaga siya. Di ba? So nais mga kapatid ng Diyos na makilala natin siya na tunay. Kung si Pedro ay tinanong ng Panginoong Hesus kung sino siya, hindi ba nararapat na kilalanin din natin ang Panginoong Hesus sa kanyang tunay na pagkatao bilang Diyos at kung ano-ano pa ang mga nasusulat tungkol sa kanya? Di ba? So, yun ang lohika. Kailangan maunawaan natin ang tunay na pagkatao at kautusan ng Diyos upang ang ating pagsamba ay marapat lamang na nagpapatotoo, nagpapahayag ng katotohanan. Sa Mateo chapter 16 verse 15, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus kay Pedro, kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Hesus sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mga kapatid, sa mga salitang ito, naglalayong ipakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. 'Di ba? Sa kanyang mga alagad. Sapagkat nararapat na kilalanin nila ng husto kung sino ang Panginoong Hesus. Gayon din naman tayo. Isa ito sa mga dahilan na nasusulat ang mga talatang ito na napakahalaga ng pagkilala sa Diyos at napakahalaga ng katotohanan ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, ngunit ba nung sa mga talatang ito,
nalalaman natin na kung hindi natin maunawaan ang totoong kahulugan ng sinabi ng talatang ito, ay maari tayong maligaw ng ibang interpretasyon. Kung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa verse 17 na kapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit. See? Hindi ipinahayag ito ng kanyang sarili ni Pedro. Ibig sabihin lang mga kapatid na binigyan ng Diyos ng Espiritu si Pedro upang maipahayag ng kanyang mga labi ang katotohanan ito. 'Di ba? Hindi nanggagaling kay Pedro ang ganong revelasyon, kundi nanggagaling sa Diyos. At ngayon naman, babalikan natin naman ang sinabi ng Panginoong Hesus dito sa verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itinatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. See mga kapatid, ang pagkaunawa ng karamihan sa salitang ito ay si Pedro ay ginawang bato, ay tinutukoy na siya yung bato na kung saan itinatayo ang iglesia na sinasabi ng Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, kung ating unawain ang salitang ito, marami ang naligaw sa maling turo. Sapagkat ang salitang ito ay hindi nanggagaling sa Panginoong Hesus, kundi nanggagaling sa Diyos. Kung Diyos ang nagpahayag kay Pedro, kung sino ang Panginoong Hesus, Diyos din ang nagpahayag sa Panginoong Hesus kung sino ang bato at kung sino si Pedro. 'Di ba? Hindi natin naunawaan ang tunay na kahulugan ng talatang ito kung hindi natin binibigyan ng masusing pag-unawa ang lahat ng kautusan, ang lahat ng mga nakatalang salita. Kasi mga kapatid, ganito ang nangyayari. Kung sinabi ng Panginoong Hesus na ikaw ay Pedro, tinutukoy ba niya na siya rin yung bato? Sapagkat at sinasabi dito sa 1 chapter 1 verse 42, sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro na yung ganito. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya'y kanyang dinala sa kay Hesus, siya'y tiningnan ni Hesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Sa English, ang nakasulat dito mga kapatid ay a stone. So kung ganun ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus na si Pedro ay siya yung tinutukoy ng Panginoong Hesus doon na siya yung bato? Kung babalikan natin ang talata sa Matthew chapter 16 verse 18, tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ang bato. Ngunit kung ating sasaliksikin sa mga sulat ni Apostol Pedro, may sinasabi siya doon. May sinasulat si Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 4 na sinasabi niya na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hahain ukol sa Espiritu na nangagkakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Naunawaan natin mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito na bato ay ang sarili niya. Ngunit si Jesus ba ang nagpapahayag? Hindi. Ang Diyos ang nagpapahayag na sa itaas ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kanino?
sa Panginoong Hesukristo. Sino ang nagtayo ng iglesia? Ang Diyos. Sa ibabaw ng batong ito, nangangahulugan lamang na ang Panginoong Hesukristo ang siyang batong panaligan. Kaya nga, kung babalikan mo ang sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 6, sabi niya dito, sapagkat ito ang nilalaman ng kautusan. Narito aking ilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya kung babalikan natin sa Matthew chapter 16, ang Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng mga salita ng Ama. Sa pagpapatuloy mga kapatid, isang halimbawa mga kapatid, pagpatuloy natin ang Matthew chapter 16 verse 19. Isang paraan na ating saliksikin ang katotohanan. Sa mga talatang ito, pag ating babasahin, sabi ng Panginoong Hesus na siyang nagpapahayag ng salitang ito, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano ang nais ipahayag ng salitang ito? Kung sinabi ng Panginoong Hesus na ibibigay niya kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit, nahulugan ba ito na si Pedro bilang apostol ay siyang may hawak ng lahat ng susi ng kaharian ng langit? As in, literal na susi? Ito mga kapatid ay iba ang kahulugan. Kaya nga sa ating pagsasampalataya, napakahalaga ng masusing pag-iimbestiga ng katotohanan. Sapagkat ang mga salita ng Panginoon ay may mga nakatagong hiwaga upang hindi tayo maligaw at tayo ay nakakapagsamba sa totoong Diyos. Ngayon, pagpapatuloy natin, kung ipinagkaloob kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit, bakit sinasabi ng Panginoong Hesus dito na kung pupunta tayo sa Lucas chapter 17 verse 21, may sinasabi dito si Hesukristo tungkol sa kaharian ng langit, na kung saan siya ay nakikipag-usap sa mga Pariseyo, at itong sabi niya, at palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto at mapagkikita, ni sasabihin man nila, narito o naririyan, sapagkat narito. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Diba? So mga kapatid, hindi pwedeng sabihin ng Panginoong Hesus na ang literal na susi ng kaharian ng langit ay na kay Pedro. Kung sasabihin din ng Panginoong Hesus dun sa mga Fariseyo na ang kaharian ng langit ay nasa inyo, dito, nasa ating kalooban. Karapat-dapat bang bigyan ng susi si Pedro upang buksan niya ang kaharian ng langit na narito sa ating kalooban? Yan ang tunay na dahilan na kailangan nating unawain ang mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan ng masusing pagsasaliksik at pag-unawa, pakikinig ng mga Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Saka lang natin siya maunawaan ano ang tunay na kahulugan nito. Kaya naman mga kapatid, hindi madali ang pumasok sa kaharian ng langit. Kung ating babasahin dito sa Matthew chapter 7 verse 13, may paalala ang Panginoong Hesus dito na kanyang sinasabi,
Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang do'y nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Bakit ang kakaunti ang nakasumpong noon? Marami ang pumapasok sa maluwang na pintuan. Ngunit kakaunti ang pumapasok sa makitid na pintuan. Ibig sabihin mga kapatid na ang pintuan ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming nagsasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa dami ng relihiyon na naglilitawan sa ating panahon, simula nung ipinahayag ng Panginoong Hesukristo ang Ebanghelyo sa Jerusalem hanggang sa panahon natin ngayon, marami ng relihiyon ang naglilitawan. Ngunit sino ang totoo sa kanila? Di ba mga kapatid? Kaya nga ang salitang ito ay magpapahayag sa atin ng kaliwanagan at katotohanan na kung ang Panginoong Hesukristo ang daan, marami ang pumapasok dun sa mga malapad na daan, yung maluwag na daan. Tingnan mo sa panahon natin ngayon. Tingnan mo ang iyong pananampalataya. Marami ang pumapasok sa daang maluwag sapagkat malaya sila. Malaya silang gumawa ng kahit anong gusto nila at sasabihin nilang meron naman silang pananampalataya. Subalit kakaunti ang pumapasok sa makitid na daan sapagkat marami ang mga bagay ng ipinagbabawal at napakahirap sundin at ayaw ng karamihan isundin ang lahat ng mga kautusan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kakaunti ang pumapasok sa mga makitid na daan. Mga kapatid, unawain mo ang totoong pananampalataya na kinabibilangan mo. Saan ka nabibilang? Pumapasok ka ba sa maluwag na daan o pumapasok ka sa makitid na daan? Kung nais mong sumampalataya sa Diyos ng katotohanan, sapagkat ito ang nais ng Diyos, nasambahin mo siya sa Espiritu lamang at sa katotohanan. Ngunit kailangan mo ring pumasok sa makitid na daan. Ang makitid na daan ay meron tayong nararapat isagawang pagsunod sa kautusan, ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat at nawa ay marami kayong maunawaan at makapagsimula ka ng tunay na pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan.